pang kalibugan na may halong aral. Let's welcome Papi Galang. Hi guys! Thank you for having me. Oh my God! Siyempre, kilala nyo na to. Toro family to eh. Yeah. Tsaka pangarap talaga namin to. Yung magagantay, mag-podcast kami. Yes. Ganon. So, wala pa. Hindi pa nauso ang podcast na to. Tangina. 2017 na nagaganto na tayo sa bahay na. So guys. Yung feeling deep talks kami, pero walang konti mga usapan namin. Pero bago tayo pumunta doon, share muna natin kung paano ba kami nagkakilala ni Papi. Ikaw na magkwento, Papi. Nagsimula siya sa laplapan. Oo. Ang pangit mo ng eksena, pero doon kami nagsimula. Nagtatrabaho siya, tumatambay siya sa bar. Yun yung ano niya that time. And then, nagpapa-audition daw ng girl group. And then, ako naman, gusto ko mag-audition kasi nga, mahadera ko, gusto ko mag-twerk. Tapos nakikita ko, magaling siya. And then, nag-audition ako. Hindi, wala akong idea na mag-audition ka. Hindi naman kasi audition ng time na yun eh. Nakatambay nga ako noon para pumarty, tas bayad ako, di ba, sa Oblivion. Pero biglang andyan si Papi, so ako, hindi ko talaga mag-audition ka. Yes, and may middleman kasi noon. Oo, sila Jay. Oo, tapos nung parang pinakilala lang. Pinakilala lang ako. Tapos si Papi, nag-group lang kami, biglang tumatumbling siya sa gitna ng inuman. Kasi bata, oh my God, pasikat. Pasikat na siya kasi nga, oh my God, gusto ko din sumikat, ganyan. Tapos si Papi parang feeling close to, ganyan. So nalaman niya na bay ako, ganyan. Tapos pag nag-yosi kami, yosi din siya. Pag inom kami, inom din siya. Tapos biglang, yung ganda ng bubus mo, parang hawak siyang ganyan. Ay, ako din, parang ganun, di ba? Tapos siya, feeling pogi. Feeling pogi lang ako, ganun. Nakakap pa siya si Bakla. Maangas ako. So, yung masculine energy ko talagang sobrang lakas ng time na yun eh. Sobra. Tapos may kasama ako nun. Kilala mo yung kung sino. Kasi pag-usapan kasi 2016 na yan, di ba? Pero pogi ka nun. Pogi siya nun, guys. Kung naabutan nyo yung era ko na yun. Era ni Tony Fowler, oh my God. Tapos nangyari, para ako may burat. Ganon. Tapos sa eksena nun, hanggang sa ila talaga, gusto mo sumali sa amin ni Keme, ganyan. Alandian kami. Hanggang sa naglalapan kami ni Papi, ganyan. As in, landian kami, mga may tama na, nakainom na. Tapos maya may lumapit. Sino yun? Ba't tinawag ka? Saan ka mukha niya? Ba't kawig mo? Sino yun? Mama ko. Ha? Mama mo? Sabi ko, ba't nandito yung mama mo? So ako kasi bilang nanay din ako, kahit sabi mong ganun ako, pakawala pa ako, lapit ako. Tapos paglapit ko, sabi ko, ay hello po tita. Sabi ko, kasama siya po pala yan. Sabi niya, buti pumapayag po kayo na kasama po namin siya pumaparty. Ang sabi niya, hindi okay lang basta babae. Tsaka gusto mag-audition ng anak ko. Ay, mag-audition pala. Pati niya naman sinabi. Di ba? Parang gusto, hindi ka na kailangan ng mga ganto-ganto. Pwede siya mag-audition na lang. Hanggang sa nag-audition ka, sinawahan ka ng mama mo. Naging formal na. Hindi mo kailangan landiin yung nasa pwesto para makapasok ka. May talent naman pala nun si Papi, di ba? Tumatumbling nga sa gitna ng inuman. Nag-click kami ni Papi kasi, yun nga, girl group. Twerk, sayaw. Actually, di ba sa madaling araw? Oo. Sobra. As in, may mga banding kami na hindi na videohan kasi ang random talaga, biglang 2 a.m. magpapatugtog kami. Wala lang. Tapos ganda-gandahan kami. Parang nakatutok kami na salamin. Paunahan kami. Tapos, nakakabutay ng steps na mga 2 a.m., 3 a.m., di ba? Hindi tayo makatulog. Tara, gawa na tayo. Practice tayo. Twerk tayo. 2 a.m. nagtutwerk. At si Ate Marie kinabukasan, ang ingay niya sa taas na madaling araw huwag niyo na uulitin yan. Ano ba yan, mali. Marami na din naging pagsubok yung friendship natin. Ikaw ba para sa'yo? Ano yung pinaka talagang parang matinding naging pagsubok natin sa friendship? Kasi mag-10 years na tayo next year, di ba? Sa friendship natin, siguro kasi dahil naging related na rin ako sa'yo sa family. Kila Harvey. Oo. Naapektuhan yung friendship natin every time na halimbawa, back then naglolo ko kay Harvey. Oo. Nagagalit ka sa akin, hindi lang bilang friend, bilang pinsan din ni Harvey. So, malalim talaga. Tapos ang matindi nun, magkakatrabaho din tayo. Yes. Kumbaga may personal friendship, may personal relationship as yun nga kamag-anak, by blood. Tapos ang matindi, may work, then relationship na, syempre ang DJ si Harvey. Tapos ang dancer si Papi. So ang hirap kasi, paano yun? Tapos may emosyon kasi tayo, di ba? Totoo. So, yun yung pinaka-nahirapan ka. Ako, ang para sa akin, pinaka-naging struggle talaga yung yung nalaman ko talaga yung sa age. Yeah. Oo, kasi kayo yung nag-audition ng mama mo, di ba kayo yung naglapit sa sarili nyo. Nung nalaman ko yung age ni Papi na dapat pala, hindi siya nun babes, hindi naman siya nakakasama. Ang mahirap, ako pa yung tinakot na. Oo, papakulong, DDSWD daw siya ng nanay ko. Oo, parang
di ba ikaw nagpa-audition dito ng anak mo, tapos pinasaya ko sa mga vape events, sa mga ganyan. Ay, yung trabaho, nanakot pa kayo dito. Tapos ang nangyari, parang, hala, ang dami nang nalap dance ni Papi. Pero binigyan din ako kasi ng nanay mo ng fake ID. Di ba? Kaya parang, ako naman, bakit naman ako hindi magtitiwala, di ba? Hindi kinaya ng konsensya ko talaga yun. Kaya napaamin din talaga ako nung nagkakaipitan na, Harvey, di ko na alam yung gagawin. Anong year ka nun umamin? 2018? Oo, 2018. At nung nalaman din kasi 16 ni... 2016 tayo nagkakilala. 2018 ka umamin. Tapos, 2018 din mismo, si Harvey talaga, nagulo yung buhay niya. Tapos, nung nalaman din niya yung edad ni Papi, hiniwalan din niya si Papi. Na-depress siya sobra. Kasi ang sabi kahit daw sino, niya... Kahit sino, ikaw ba naman, sabi niya, parang pakiramdam ko, kinakantot ko yung pamangkin ko. Ganon. Oo, kasi hindi nalalayo yung edad ni Papi dun sa pamangkin niya. Yes. Na unang pamangkin namin sa amin magpipinsan. Kaya parang, kaya pala magka-vibe sila. Yes. Kaya pala magkasundo sila. Mga Magkagaya, musically. ganyan. Mga musikaling hindi mo maintindihan. Oo, yun pala yung eksena. Ano para sa'yo parang pinaka naging malalang away natin na feeling mo parang hindi na tayo matatapos maayos? Oh my God, ano ba? More on work-related kasi tayo eh. Oo. Talaga, pinakamatitinding away natin, work-related. Personal kasi, dahil nga, ano na tayo, friendship. Yung age lang. Yung age, oo, yun. Pero work pa rin kasi yun Oo, eh. Naging work-related problem. talaga eh. Kasi umalis na rin ako nun, 'di ba? After ilang buwan, hindi ko na rin kinaya. Sobrang gulo na rin ang utak ko kasi lahat nagkagulo na dahil nga umamin ako. So, pili ko yun lang. The rest, personal, wala eh, family na kasi tayo eh. Kaya parang, okay, tanggapan ng ugali, ganyan talaga siya. Kabisado na, ganun. Tsaka kasi siguro para sa akin, ang sagot dito is yung nagiging problem ko is dahil hindi kasi tayo yung stable na sobrang gustong-gusto ko na mayaman talaga tayo na financially na di ka kakaba na bukas, di ka na sikat, wala ka ng viewers. Andun ako sa stage na, ano gagawin kong kapamilya to pag di tayo magtutulungan sa pera? Parang ganun, wala kang silbi sa akin. Wala din akong silbi sa'yo. Ba't pa tayo magkapamilya? Parang feeling ko dun tayo parang hindi naayos kapag ayaw mag-work, bahala ka, maging tamad ka na lang dyan. Di ba? Kaya tingnan mo nung nalaman ko yung age mo, di ba parang cut ako. Kasi hindi kita matutulungan, hindi mo ako matutulungan. So, problema pa yung dadalhin ko sa lalo. Yes, oo. Parang, tas ganun din, hindi rin kita matutulungan. Hindi mo rin ako matutulungan. Magkakaperwisyuhan na. Yes. Nalaman ko lang ito nung nag-Tony Talks ka. Yung first time mo. Doon mo lang siya na-share. Never mo siyang na-share sa amin. Ang na-share mo lang is yung sa mommy mo. Pero doon mo tayo sa first time. Kaya mo ba siyang yung parang i-detail lang konti? Hindi ko pa na- It's okay, it's okay. Oo. Oh. Well, actually kasi dahil nga absent ang nanay ko, lagi nagtatrabaho abroad, tatay ko may ibang pamilya. So growing up, nasa lola lang ako. Syempre matanda na. Old school, very taboo ang mga conversations na dapat pag-usapan sa pamilya. So ako, curious child ako, kaka-teenager ko lang. Alam mo yan, yung shift ng from 12 to 13 ka na, entitled ka na teenager na ako, big girl na ako, lahat dapat alamin. So ako, parang rebellious ako that time. So barkada ako, feeling ko cool yung ganito. Malaya sa'yo lola mo, pinapayagan ka lang. Wala siyang magawa. Syempre matanda na siya eh. Oo. Tsaka namit ko lola mo, mabait eh. Mabait siya sobra. Oo, totoo. Pure soul siya. So, ako, okay, wala naman pumipigil sa akin. Wala magagawa nanay ko, nasa ibang bansa. Tatay ko walang pakialam sa amin. May pamilya na ng iba. So, ako, lahat ng gusto kong gawin, lahat ng gusto kong subukan, nakaka-curious ako, itatry ko. Like, yan, sige, babarkada ako, sleep over ako kay ganito, makikipag-inuman ako sa ganyan, sa Pasay. So, ano talaga, malaya ako nang wala talaga akong gagabay-gabay na kung ano ba talaga yung ginagawa ko, anong risk, anong mangyayari. So, yun, meron akong naging kaibigan. Sobrang cool na cool ako sa kanya kasi parang, oh my God, magandang babae siya, ang tangkad-tangkad niya, may boyfriend siya, tapos parang cool girl siya sa Pasay. So, syempre ako parang, oh my God, naiingit ako, gusto kong bumarkada sa kanya. Maging ganon. So, siya naman, without me knowing kung ano yung intention niya, sige, fini-friendship niya ako. Tapos, yung boyfriend niya, may tropa, so, inom-inom kami, hanggang dun na. Nagkalasingan siya, first time ko rin mag-iinom-inom that time, di ko pa control sarili ko. So, parang So, nasa inuman kayo, malamang ito ay bahay ng... Condo, oo. Condo. Social agad yung inuman. Condo talaga. Pero yung condo dati, hindi pa ganun ka-social tignan, di ba? Mga lumang building, Yes. ganyan. Okay, so noong time na yon sama ka doon. Sama Tapos ako. may girl na yon, may boyfriend, tapos may barkadas, magkakasama kayo. Yes. Ano ininom yung that time? May hard sila, tapos may mga gin, ganyan. Okay. Hard Siyempre, din. walang pera eh. Yes. Pag Inumang mga bata. barkadang kalye, gin, ganon. Tapos, or beer. nagiinom kayo noon. Nagiinom kami, hindi ko alam yung limit ko. Yes. Hindi ko alam
kung ano nilalagay sa inumin ko. Tagay-tagay lang. Sila naglalagay eh. So, syempre, unaware ako naman, ayoko maging KJ, iinumin ko lahat yan. Uy, may ano pa nga sila, uy, may apelido pa to. Ganyan sila, di ba? So, ikaw may hiya ka, nakikiinom ka, wala ka nang ambag, di pa ubusin. Inom ako, laklak ako, hanggang sa, wala na akong naalala. Tapos, pagkagising ko, katabi ko na yung tropa nung boyfriend niya. So, syempre ako, oh my God, wala akong damit na oh my God, mabubuntis na ba ako agad nito? Hindi ko alam. Hanggang sa ayun, after na nag-usap kami, hindi ko rin alam yung dapat gawin sa time na yun. Parang hindi mo alam na na-violate ba ako? Na-violate ako. Tapos parang ako nag-groom kasi maging girlfriend na lang kita. Ganon. Tapos, syempre ako tanga. Parang, okay, sige. Pero hindi mo na-feel nung una na naglalandian na kayo? May ganun ba kayong face bago ka napunta sa... Hindi ko pa alam yung hindi ko pa alam ang kalandian that time. Parang akala ko lang pagiging cool na, oh my God, hindi ko alam yung sex, hindi ko alam yung parang, oh my God, ano bang nangyayari sa sex? Wala pa akong idea talaga. So, hindi ko alam yung, ano ba ang nararamdaman ng isang naglalanding tao. 13 ka nun? 13 ako. Okay. Hindi ko talaga alam. Hanggang sa nung kinabukasan, nag-usap kami, ginroom niya ako into, sige, girlfriend na lang kita. Oo naman ako si tanga. Tapos, hanggang sa naulit-ulit. So, syempre ako para girlfriend na kasi ako, dapat gawin ko. So, nag-sex kami ulit. Pero hindi ko alam, wala kaming protection. Tapos, oh my God, dilabasan na pala siya, gano'n na pala yun. Mabubuntis ba ako? Oh my God, sa loob pa niya, pinutok. Oh my God, di ko, overwhelmed ako. Wala ka ding idea kung paano na bubuo ang baby, kung paano. Tapos, may isang word siyang sinabi sa akin, hindi pa ako umuwi ng bahay. May isang word siya, sabi niya, tara, buntisin na lang kita. Kaya naman kita panindigan. Natakot ako. Umuwi ako, din ako nagparamdam. Pero nung time na nandun ka, nag-bleed ka, may nakita ka ba? Nag-bleed ako. So paano yun na nangyari? As in, parang, syempre, hindi mo... Gush of blood ba or what? Ganun. Hindi, parang hindi naman siya tulad ng iba na talagang sa assault is nagwawala ka na lumalaban ka. Hindi, kasi may influence ng alcohol sa katawan. So, yung time na yon nasasaktan ka, after nun, naulit yun. Paano yun? As in, syempre, laway-laway lang din yung ganyan, di ba? Hindi naman sila gumagamit ng lubricant. Like, ganun lang. So, hinayaan na lang kasi... Hinayaan ko kasi, dahil nga wala akong gabay, hindi ko alam na, hindi pala dapat to, na hindi porket girlfriend ka is obligado ka sa sex. Yes. Na dapat gampanan mo yon. Tapos, ilang taon pa lang ako nun. So, hindi ko alam na hindi siya pwede, minor ka pa. Wala talaga. Hindi ko alam ang consent. Wala talaga akong idea. So, lost na lost ako. So, pagtapos nun, pag-uwi mo, hindi mo na siya kinausap? Hindi. Walang kasi, number, text, chat? naghahabol siya. Hindi ko siya nire-replyan kasi naisip ko, oh my God, siya kasi 21 na siya that time. Okay. Ako, 13 lang ako, what the fuck. Tapos, bago pa ako umalis kasi noon, tinanong ako ng family niya, pumunta ang family niya, nagdi-dinner sila. So, ilang taon ka na? Ang sabi niya pala dun sa parents niya, 16 ako. Okay. Siyempre ako, hindi ako pa magaling magsinungaling, tsaka hindi niya ako naabisuhan. Ilang taon ka na, ganyan. 13 po. Ha? Gumanon yung mga kuya niya. So napasama ka pa niya sa kanila? Yung condo unit kasi na magkakatabi. So, andun yung okay. family niya din. So, nagdi-dinner, sinama ako, pinakilala ako. Yun na yung last night na magkakasama kami bago ko umuwi. I see. Doon din ako na shit, 21 na siya, may utak na siya. Tapos parang mali yung ginagawa ko. Tapos gusto niya akong buntisin. Tama ba to? Doon ako napaisip na hindi ko kaya, hindi to dapat. Uwi ako sa lola ko, mali to. Pero wala ka bang siniran like friend mo? Uy, parang na-rape ako. Yung friend ko na girl, alam niyang may nangyari sa amin. Pero hindi ko mo nagamit yung saltang rape eh. Di ba? Kasi hindi mo alam na yun na yun. Yun na pala, na-violate na pala ako without me knowing. Kasi parang ginusto mo yun, sumama ka. Tapos, nagkaroon pa ng second time na mangyari nasa ulit na ako. Oo. Diba? Yun. So, hindi ko talaga siya na-labelan as ganun agad dahil wala nga akong idea. Pero yung lalaki, after nun, wala ba siyang pag-sorry? Kahit na ano? Wala. Never mo na rin siya nakita ulit? Never na. Ever? Never. Nung naging babes ako, nakita ko siya sa message request ko. Actually, limot ko na nga yung full name niya eh. Nakalimot, di ko na maalala. Pero, ang naalala ko lang sa kanya yung nickname niya. Okay. Ganun ka naburado yung ano ko sa kanya, yung memory ko sa kanya. Ewan ko kung yung trauma ko lang ba to, na binubura yung mga memories ko. Pero, yun lang, wala akong maalala talaga na iba ng detalye. Unless talagang bigla siyang sumulpot sa akin all of a sudden. Binasa mo ba yung message niya sa'yo? Oo, na Ano parang, sabi? uy, naalala mo pa ba ako? Ganyan. Naalala mo, ako yung nakauna sa ganyan-ganyan. So, parang, syempre, pride nila yun. Ako nakauna dyan. Yung ganyan niya. So,
ayun, hindi ko na siya nireplyan kasi nasasaktan ako sa katangahan ko. Parang feeling mo, ang tanga ko doon. Oo, na mali, na hindi man lang... Nagsisisi ka? Sobra. Na parang, hindi ko alam kung sisisihin ko ba yung magulang ko, sisihin ko yung sarili ko. Dama kita. Pero alam niya 13 ka. Alam niya. Alam nila. Lahat sila alam nila. Ako pinakabata sa group that time eh. Yung girl na sinasabi mong idol mo, parang, hindi mo ba sinabi sa kanya? O parang, kasi part siya eh. Hindi ko na siya kinausap kasi parang bakit wala kang pakialam sa akin? Na-betrayed ako. Ganun yung pakiramdam ko. Na, dapat alam mo to eh. Dapat naging ate ka eh. Oo. Ganun Kasi ikaw nagdala sa akin dito. Akala ko safe ako eh. Oo. So, ikaw, if ever na makita mo yung tao and humingi ng tawad sa'yo, like, kunyari, for example, mapakinggan to or mapanood to, do you think may kapatawaran yung ganon? Wala. Adult siya eh. Siya yung nasa tamang utak. May family siya na gumagabay sa kanya, na sumisita sa kanya na, oh my God, 13 yung girlfriend mo. Tapos, pero, go lang siya. Nung nalaman nila, syempre, nagulat sila. Tapos, tinutuloy nyo pa din. So, yung parents is hindi Umalma, kaya nga umuwi ako. Okay. Kasi so, nag-react talaga sila na, usapan, di ba, ang pinakabata mo lang na pwedeng girlfriend, 16, 17. Which is dapat hindi din talaga Dapat hindi rin kasi minor. Pero ikaw, sa tingin mo, yung tumatagal na, ito, napag-uusapan, syempre, naging emotional ka pa. Pero feel mo ba na parang andun pa din yung pain, hindi ba siya mawawala? May ganon. Yun nga lang, mabanggit mo palang, intro pa lang ng question, parang, oh my God. Oo, napapaganon ka Kasi sobrang limot ko na yung memory. Biglang fa-flashback ulit sa'yo. Parang, akala mo, wala nang pain, nakaget over ka na. Babalik ulit eh. Yes. Kahit na may fault ka rin kasi may consent ka or naging tanga ka nakipag-inuman ka. Still masakit. Kasi hindi dapat nangyari. Na-prevent dapat in the first place. Nalaman to ng parents mo? Ni mama mo? Oo, nalaman niya. Kasi sinabi ko na sa kanya yun eh. Anong reaction ng mami mo? Nagalit siya. Pero hindi niya sinugot or what? Wala? Nagalit lang siya? Wala siyang pakialam eh. Nagalit lang siya na, tangina, pag ganun siya. Si lola mo? Lola ko walang idea. Kasi matanda na may sakit. So, hindi na namin para stressin. Kumbaga, issue namin, kami lang ng nanay ko. Kasi umuwi na siya galing abroad. Pero, nung nakasama mo na kami, like, ang tagal natin magkasama, diba? Tapos nagkaroon ng Tony Talks, bigla mo siyang na-share. Bakit hindi mo siya na-share sa amin? Nung time kasi na yun, na nagkakilala tayo, ibang era na ba yung pinagdadaanan ko na. So, na-overpower na trauma ko tong bago mong trauma. Kong pinagdadaanan, yung mga pinagdaanan ko dun sa first time ko. Parang, na lang siya, maliit na problema na lang siya compared dun sa pinagdadaanan ko. Intro pa lang to. So, kaya mo pa bang mag-go-on po tayo sa mga traumas mo? Kaya mo pa ba, Papi? Napapanganak mo lang, kinakabahan ako. Baka postpartumin ka dito. Hindi, actually, mas okay na pag-usapan eh. Kasi wala rin akong na-vent outan about my feelings. At hindi rin natatanong yung mga gantong tanong sa akin. Yes. Na dapat. Hindi ko din natanong eh, kasi hindi ko din alam. Oo. Ang napag-usapan lang natin is yung babes ka na. Which is yung current mo na problema. Yes. Na ako, wala akong idea nun. Oo. Nagulat na lang ako. Si mama kasi ni Papi, sobrang caring talaga. Sobrang thoughtful. Yung time kasi na yun, hindi ko alam na si Papi ay 13. Yun nga, nag-audition siya. Tapos bigyan niya lang siyang, ayaw niya umalis sa bahay. Kasi yung time kasi na yun, naglasas ako. Yes. Naging suicidal ako. May issue ako noon. Tapos na nangyari, pupunta yung babes. Kasi gusto niya ako i-comfort. Kasi Papi, dito na lang ako, samahan ko na muna si Oni. After nun, nataka kami. Parang, wala mo lang sabi, uwi na ako mamaya o bukas. Hanggang sa 1 week na, putang ina na ito. Hindi umuwi. Nag-squat na ako dun sa bahay mo. Yes. Pero, nalaman namin na may tinatakasan pala si Papi na problema niya. Current noong time na yun. Yes. So, yung naging intro is yung, wala siyang consent. Hindi niya alam. Lito siya. Then after nun, nag-upgrade siya. Nalaman ng mami niya na hindi na virgin yung anak niya. Diba? So, yung mami ni Papi, very caring, very thoughtful. Pupunta pa sa bahay. Lilisaan pa si Papi. Kukutukan pa. So, parang, grabe. Dadala ng lutong pagkain. Oo, nanggit kami. Sabi namin, sana all may mami. Ganun talaga ako kay Papi. Tapos, biglang sabi niya lang is, mag-grocery ata kayo noon. Or pupunta kayo sa friend niya. Kasi malapit lang dun sa, kung asan tayo nag-stay, diba? Yes. Okay, sige, alis kayo, ganyan. Maya si Papi, dumating. Bad trip ako kasi pinagbabayad niya ako ng Grab. Diba? Kasi wala siyang pera. Noong time na yun, kakasimula pala ng Uber at Grab. Di ko makakalimutan. Parang, ba't ako magbabayad yan, ganyan. So, binayaran ko. So, pagtingin kay Papi, nakapaa siya. Wala na yung bag niya. So, ang meron na sa kanya is nakapaa siya, tapos hawak niya yung phone niya. Tapos kinuwento niya sa amin yung nangyari. Kaya mong pag-usapan yun. Okay, sige.
So umalis kayo. Balik Yes. tayo sa ganun. Umalis kayo na mama mo. Tapos ang sabi niya, pupunta kayo sa friend. Sa friend. Okay. Parang akala ko graduate na kami sa ganung sitwasyon dahil style lang mama ko, kukorner rin ako lagi. So akala ko talaga ito this time, talaga pupunta lang kami sa friend kasi nga may work naman akong bago, baka Yes. hindi niya na ako i-pressure sa dating pinapatrabaho niya sa akin. Punta kami restaurant, same area, Malate. So tataka ako bakit nandito na naman tayo. Hindi kakain lang daw tayo, kain tayo. So Japanese restaurant siya, tapos may mga kanya-kanyang kwarto. Yung ganon, private area. So pasok ako. Tapos nandun na, ang dami naming mga katabi. Yung iba, mga babae, may katabi ng customer nila. So ako, pinapatabi niya ako dito sa isang guy. Tapos sinasabihan niya ako na, galingan mo mamaya. So ako na naman, yung trauma response ng katawan ko, nanginginig na naman ako sa takot na, shit, kino-corner mo na naman ako. Na wala na naman akong magagawa kasi saan ako tatakbo. Noong time na yun, parang may lakas na ako ng loob na, hindi, may tatakbuhan ako, may bago akong trabaho, hindi ko na kailangan gawin to ulit. Hanggang sa, tinatagan ko yung loob ko, binabastos ko lahat. Hindi ako sama sa inyo, binabastos ko, naging disrespectful ako sa lahat. Wala akong pake kung mapahiya kami, sumisigaw ako sa restaurant. Tumatakbo ako. Ano time na, syempre, Japanese restaurant, tatanggal ka ng sapatos, di ba? Okay, oo. Kaya ako nakapa-umuwi. Okay. Kasi, wala ka ng time na ano. wala na akong time, wala na akong pakialam kung wala akong madala or what. Cellphone ko lang hawak, kung magbubuk ako, uwi ako kay Tony, uwi ako kasi doon safe ako. Kaya pagbaba ko dun, kahit sobrang hopeless na ako na, ano ba, saan ba ako pupunta, umuwi ako sa'yo. Actually, yung time na umuwi ka sa amin, hindi pa nga nagsasalta nun si Papi. Parang, ano ba? Kasi galit lang eh. Tapos ayaw niya na magsalita. Tapos maya-maya, nakapagpaamin din si Ate Marie. Teka, sandali nakapaa. Parang ako kasi, agad ako eh. Parang, syempre, as bata din tayo nun, di ba? Ma-emotional ako ng, ano ba yun? Next time mag-grab ka, may pera ka. Wala akong alam. Patingin ako sa pa ni Papi, pero, alam mo yun, hindi siya, blur siya eh. Pero si Ate Marie kasi, very ganun eh, di ba? Very ate. Pwede ka nakapa si Papi, ano ba nangyari? Tapos, kalma kanyang kinausap hanggang sa inopen mo sa amin. Hanggang sa, di ba, natin is wag nang pupunta yung mama mo. Yes. Kaso biglang Biglang sumusulpot. sumusulpot kasi nga alam niyang may karapatan siya. Oo. Kasi Kasi nga, hindi pa namin na i-reveal sa inyo na ilang taon pa lang ako. Alam Kaya niya parang na- alam niyang may alas ako. Hindi nila ako basta-basta. kasi nung tumagal kasi DSWD, Feel na lagi may niyang power siya talaga over pang-ani me. panlaban sa amin, di ba? Syempre, takot din kami kasi wala din kami alam sa batas or what, di ba? So, nung sunod-sunod na to, nagkaroon tayo ng mga moment, mga bandang 2018, pa 19, 17, 18. Lalo nung 18, meron kang sarili mong right na nakasali. Parang wala ka na sa, may time na wala ka sa poder ko, di ba? Yes. Pinapaalis kita kasi Opo. nga, ba't kanto ka, papi, ganyan. Ito na. Wala na to ng mama mo, pero may time na umuwi ka sa mama mo. Naging choice mo na maging racket mo yung pinupush talaga sa'yo ng mama mo. Kasi nawalan tayo ng work together, Wala di ba? talaga. Tapos nagugulat na lang ako na nadawit ka na sa mga maling tao, napunta ka na sa mga may nagda-drugs na, di ba? Iba't ibang grupo, iba't ibang... Oo, napunta ka sa ganun. Tapos, di ba napupunta ka sa bahay, hindi ko alam yung pala yung lango. Kasi wala akong idea sa drugs, hindi ko naranasan eh. Diba sabi mo sa akin, tsaka mo lang inamin nung matagal na Oo, na umuwi ako sa'yo actually. Tinatry ko lang maging act normal ako, pero langung-lango ako sa drugs. Tapos wala pa lang pumapasok sa isip mo ng Wala mga kahit sinasabi. anong pagalit mo, kahit anong, mamaya rehearsal, ganyan-ganyan, or bukas samahan mo ako, walang pumapasok talaga. So, nung time na napunta ka nun, napunta ka din sa, yun nga, may drugs na grupo. Ano yun? Bakit tinuloy-tuloy mo yun? Doon lang ako nakaramdam ng happiness. Parang feeling ko yun yung nag-fulfill sa akin that time kasi family ko, dinidrain ako, ginagawa ko ATM. Parang tingin nila sa akin, cash cow. Yung work ko pa, syempre, ilang taon pa lang ako, parang too much pressure in life. Parang di ko mahugot sa family ko yung saya. Hindi ko rin masyado mahugot kasi kailangan, stress din ako sa babes kasi kailangan member ako dito, hindi pa pwedeng papabigat ako. Kailangan tuturuan ko ng rehearsal, ganyan. So, pressure din ako sa work. Tapos yung personal life ko, growing pa din ako. So, parang hindi ko alam. Wala akong masabihan ng feelings ko. So, parang ganun, parang feeling mo, sinabi mo sa akin, di ba dati, dinadala ka sa ibang mundo? Oo. Pakiramdam ko na, ito pala yun. Ito pala yung happiness. Nahuhook ako. Gusto ko nito. Ito dapat nararamdaman ko. Pero sabi mo sa akin, after nung kinabukasan, parang masakit ulo mo. Masakit ulo ko, sinisingil talaga ako kasi party drugs eh. So, uubusin niya yung endorphins ko. Sobrang saya ko, lahat ng saya ng katawan ko. Buhos na buhos. Bukas shutdown, wala. Wala lang natira. So, sobrang lungkot naman. Sobrang lungkot naman. Crashing ako malala. So, hahanapin mo ulit yung saya ulit. Hahanapin ko. Okay. Yun yung, I feel like yun yung nagpapahook sa'yo na na-addict ka sa drugs. Kasi,
ibubuhos nila lahat ng happiness mo na parang gusto mo lagi. Pero, papi, di ba, isipin mo to yung naging intro mo, yung sinasabi mong trauma is yung wala kang consent, hindi mo siya alam. Tapos, ang nangyari is pinupush ka ng mama mo na maging sex worker. Ganun yung, Oo. di ba? Pero nung tumagal na, nung nawala ka din ulit sa poder ko, kasi maraming beses tayo nag-apart, pero ilang months lang naman. Oo. Sa mga apart tayo, na mga may iksing time na yon, naging choice mo na di ba? Oo. Hindi na yung mama mo Actually, yung nag-push oo. sa'yo. May time na naging choice mo na siya. Bakit? Knowing na, di ba, ayaw mo yun. Ayaw mo yung pinagawa sa'yo ng mama mo. Ayaw mo yung first time mo. Pero bakit na-push ka na, ikaw na, i-push mo na yung ganun? Una, dala ng no choice ako. Wala akong ibang alam na trabaho Nanay ko walang trabaho. O kasi nalaman na nga namin yung age mo din, Oo, di ba? So, nalaman. wala nang twerk-twerk. Wala nang girl group. So, ito yung tanging way na parang feeling ko, easy money ako. Na mabubuhay ko yung sarili ko. Kasi hindi na rin ako nag-aaral. Wala rin akong ibang aasahan. Nanay ko din, asa din sa akin. So, para sa akin, parang ito lang yung kaya ng estado ko ngayon na trabahuhin. Na mabubuhay ako sa ekonomiya ngayon. Ang mahal ng bilihin. So, ayun, hanggang sa, kahit ang hirap, tinatry ko na parang nasasanay na lang din ako. Pero, every now and then, pumipitik ako. Hindi na ako yung rumarakit ng one night lang. Minsan naman naghahanap ako, didiskarte ako. Kailangan ko sponsor. Yung talagang continuous na. Continuous na aalagaan lang ako. Na minsan hindi ako kailangan kantutin para magkapera ako. Wala lang. Doon lang ako tambay lang ako sa kondo niya. Yung ganun. Parang, di ba minsan kasi yung ganun, lalo pag may age na is, ang gusto nila is company lang naman. Kampanyan mo lang. Kasi hindi naman sila laging active, di ba? So, yun na yung parang hahanapin mo. Yes. Pero yung iba na nagiging sponsor ko, like mga Koreano, taga-ibang bansa. So, kasi sobrang ng, pitit mo nun uuwi lang ng Pinas. So, Oo. doon lang kami pag magkikita. Pero pag uwi siya ng bansa nila, papadala ng pera. So, buhay ako kahit papano. Hanggang sa minsan, hindi mo malalaman, hindi na lang mag-reply. So, hahanap na naman ako ng panibago. Rarakit na naman ako. Wala na, di na naman ako. Hanggang sa napunta ako dito sa pulis siya. Pamilyado siyang tao. And natatakot ako, pero wala kasi akong choice. Sugar baby niya ako. Nililigawan niya ako sa nanay ko. Talagang gusto niya ako i-pursue. Alam niya yung edad ko. Pati pamilya ko, binibigyan niyang pera. Pero natatakot kasi pamilyado siyang tao, pulis siya. May power siya. Di ba, So, kahit naman sino, hindi sa pang pag medyo wala ka din talagang pera. Takot ko talaga sa pulis kasi sila yung batas Di ba? Yung pulis Alam yung niya pang nagpapa... illegal din yung ginagawa ko. Oo, illegal yung ginagawa mo. So baka, prostitution to hulihin ka niya or Hulihin niya siya mismo ako. magtago. Or barilin na lang ako niyan. Pag may amats yan, di ba? Yun nga, kasi sila yung batas kasi feeling mo kasi may baril din sila. May power siya over me talaga. Ayun. Palipat-lipat ako hanggang sa magla-live ako sa mga app. Which is ganun din. Bibingwit ako doon ng another sponsor na Mga naman. gifters. Ganyan. Gifters. May pera. Taga-US. So, sige. So more on ang nag-push sa'yo niyan, ayaw mo pa din. Pero Ayaw ko pa dahil rin, sa pero kailangan ko dahil na sa money. Pera na talaga. Okay. So, nung time na yon natapos lang yan, nung bumalik ka na ulit. Bumalik ako sa'yo. Oo. And napagod na rin kasi din talaga ako. Wala lang ang natitira sa aking pera, sinasahod ko. Pati ba naman sa sarili ko, ubos na ubos yung pagkatao ko. Kasi di ba naranasan mo din yung, yung nagugot na lang tayo? Oo. Yung wallet mo, Uuwi ako. nasa ilalim na. Yung bag po ni Papi, puno-puno lang gamit. May malinis mo rin damit. Tapos, Yung pera ko nakasiksik na sa pinaka, hindi mo makikita. May bag pa yun. Hindi, may bag pang maliit. Tapos may mga makeup mo. Tapos may wallet pa sa loob na nakasiksik. Tapos hindi pa sa lagayan ng pera, nakalagay yung pera ko. Nakasiksik pa sa kasulok-sulukan ng wallet no, na hindi mo makikita. Tapos mawawala. Sabi niya lang niya, ilang araw akong rumakit sa Puerto Princesa. Puerto Galera. Puerto Galera pala. Afam Oo, doon. tapos Raket ako. Tapos pag uwi ko, tangina, wala akong pera. Tapos sabi mo ng nanay niya, nanakawan mo? Ano magnanakaw? Sabi niya, ako, nanay mo ko, anak kita. Paano mo nasabing nanakawan kita? Hindi ko magagawa yun. Sabi ko, paano mangyayari yun? Tayo lang nandyan sa bahay mo. Natulog lang ako sandali kasi pagod na pagod ako. Ilang araw ako walang tulog. Kasi diba, from Puerto Galera, balik ako Pampanga. Siyempre, uwi ako yung Las Piñas that time. So, on the way, nasa QC siya. Tutulog muna ako, stopover ako halfway. Kasi hindi ka makauwi. Hindi ako makauwi. Tapos, pagod na ako, siyempre. Gusto ko na magpahinga lang, matulog lang. Natulog lang ako 2 oras. Pagising ko, wala na akong pera. Pero, Papi, bakit hindi ka naglakas ng loob na tatanungin yung nanay mo? Ba't ka ganyan? Kasi hindi lang to nangyari, yun yung nangyari, di ba? May nangyari din na habang nasa tayo, Ilocos ba yun? Magugulat ka na lang yung sapatos mo nakapost na.
nakapost na yung... Sapatos mo binibenta ng nanay mo. Oo. Kasi nag-ipon ka para magkaroon ka ng Jordan. Parang 4,000 mahigit. Couple shoes pa namin ni Harvey. So, ikot ka na lang, 500 nakapost. Sa Shopee. Eh, noong time na yun, hindi mo pa kailangan ng permit para makabenta sa Shopee. Yes. Kahit Basta ano lang. online seller Go ka lang. go lang. Habi niya, nakapost na yung sapatos ko sa Shopee. sorry. Alam ko masakit tong tabi natin. Pero pag naalala ko kasi, umiiyak na talaga. Diba, umiiyak na lang. Tapos nakainom pa ako. Yun yung kumakalat na Tony Fowler era na nag-vlog tayo sa ibang channel pa noon. Tapos mo party tayo. Kaya tayo lasing ng araw na yun. Tapos ganun tayo kasi nga, Nanay nakapost na sa Shopee yung sapatos ni Papi. Ino-online sell na yung mga gamit ko sa bahay, yung mga... Kumbaga yun na nga lang yung pakiramdam ko na pupundar ko sa sarili ko. Kahit pa paano, pang forma ko, pang mukha kong maayos na tao, tapos itong inibibenta niya. So, anong nangyari mo talaga naging escape mo is yung sumayaw? Sumayaw talaga. Yung Totoo talaga yung yun. nakikita ko sa'yo. Actually, bago pa mangyari itong mga trauma kong to, di ba nagbabali ako dati. So, feeling ko yun din yung isa sa naging coping mechanism ko sa pagiging broken family, hirap ng buhay. Kahit pa paano nakaka-escape ako sa reality na sumasayaw lang ako. Ang tanging pain na nararamdaman ko, pain ng katawan ko sa pagsasayaw. Which is good pain para sa akin. Ganon. Kaya nadala ko rin siya after nung naghinto ako magbali. Ngayon naman na nag-girl group ako, nagtutwerk ako, sumasayaw ako ng sexy. Doon naman na ano yung coping mechanism ko. Doon naman na divert. So, namimiss mo na sumayaw ngayon, alam ko. Oo naman. Alam mo yan. Sobra. Nakikita ko talaga kay Papi. Pag nakikita itong studio, oh my God, Tony, gusto ko na sumayaw. Relate lang din ako kay Papi sa pinagdaanan niya. And then, I think Papi knows this naman na. Pero, hindi rin full story. May pinagdaanan din ako na katulad na kay Papi. Pero, ayun yung bagay na parang mapapa-question ka talaga sa sarili mo. So, yung may mga ganitong experiences, alam ko, nakaka-relate kayo. May nangyari naman sa akin dati nung high school ako. Parang second year high school ata din ako nun. Parang age mo, 13, 14. So, namatay kasi yung lolo namin. Tapos, nung namatay yung lolo namin, mahilig kasi kayo magburol dun sa malapit lang sa amin. Hindi sa mahilig pero kasi magkakasabay kasi yung mga namatay sa amin nun eh. Yung lolo namin na isa, tapos yung isa pa namin lolo. Tarang dun na kasi kami lumaki sa Tayuman. So, nakasanayan namin na pag may patay sa amin, dun talaga. So, pangatlo sa family namin na lolo ang nawala, kasi dalawa yung parang kapatid ni nanay, dun din ibinurol. So, nung yung lolo ko na namatay is yung asawa ni Nanay Miling, dun na din ibinurol. So, yun ay parang 3 hanggang 4 na kanto sa bahay namin. Sanay na sanay kami na doon lagi. Sanay na rin kami na pag may nangyayari, matutulog kami sa bahay. Safe naman kami. You know, kahit walang bantay, walang kahit na ano. Lahat kasi nandun nag-aasikaso, ng mga pagkain. So yun, one day, parang mga ika-third day nang wala si tatay, ganyan. Nagising ako. Parang nagigising ako kasi parang may gumagano sa short ko. So ako si lagi ko kasing katabi si ate matulog. So ako parang, si ate mo rin, likot na naman. Kasi di ba mahilig ako malapit kasi siksik ako ng paa. Tapos yung nangyari nun, may gumagano sa short ko. Yun na sinayaan ko na lang kasi nakakatulog ako. Antok ako kasi nagpupuyat kami sa burol. Tapos naramdaman ko may nagbaba ng zipper ko pero mahihinto. So makakatulog ulit ako nun. Tapos nagising ako nag-iisip ako, hala, kasi may gumagano sa pepe ko. Sa tinggil ko may nagaganon. Tapos ipinipilit niyang ipasok yung daliri niya. Nasasaktan ako. Tapos napapaisip ako. Sabi ko, alam mo, parang akala ko na nanaginip ako. Half awake ka lang. Oo, hindi ko talaga. Tapos inisip ko, si ate mo rin ba to? Nurse kasi nag-i-experiment. Tapos parang gumalaw ako, huminto. Tapos unti-unti akong tumingin. Tapos pagtingin ko, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Talagang nanginig talaga ako. Kasi tito ko eh. Kasi tito ko, sobrang close ko yun. Hindi talaga ako makapaniwala kasi basta yung siya ka lang kasing tatay na meron kami. Kaya nung nakita ko siya, hindi ako makapaniwala, baka kanina pa yun. Parang ginagasay ko yung sarili ko. Tapos nung pumikit ako, sabi ko, hindi, kailangan kong umalis. Kasi dahan-dahan akong tumayo. Tapos nung tumayo kasi ako, nakikita ko natutulog-tulogan siya eh. Pagtingin ko, wala palang tao sa bahay namin. Tapos si nanay, dahil favorite niya si ate, lagi niyang pinoprotektan si ate Marie. Kaya pag pumunta siya doon, kasama niya si ate. So ako laging naiiwan sa bahay na magbantay, magganyan. Kaya yung time na yun, naalala ko, kinuha ko yung backpack ko na itim nun. Tapos parang ang ginawa ko, naglalagay ako ng gamit. Basta naglagay ako ng mga gamit. Dahan-dahan ako. Tapos lumabas ako. Naka-backpack ako. Tumakbo ako 4 na kanto. Iyak ako ng iyak. Iyak talaga ako ng iyak. Hindi ko siya makalimutan. Tapos sabi ko, bakit ganun? Nananaginip lang ba ako? Basta tanong ako ng tanong sa sarili ko. Bakit ganun? Hindi ako makapaniwala. Tapos pagkarating ko doon, sinabi ko, Nay, ganyan. Kasi nahawakan kasi niya ako ganyan. So, ang nangyari kay Nana, sigurado ka? Imposible! Tony, huwag kang gumagawa ng istorya. So, magsigurado ka ba? So, si nanay naman, parang 50-50 siya. Pero yung pinaka nasaktan ako nun kay Ate Marie, which is bata din naman din si ate, yung t-shirt ko nun medyo nakaganyan. Nag-start nang tumubo yung dibdib ko eh.
O sabi niya, alam mo kaya yan nangyayari sa'yo kasi, ayan tignan mo yung damit mo. Tignan mo yung damit mo. Ganyan. Ganyan yung nangyayari sa'yo. Kaya tamo, ang baba ng t-shirt mo, tas yung short mo, bakat na bakat yung katawan mo. Yung parang ganun. So parang parang feeling ko nung time na yon, yung sinanay kasi tahimik lang. So hindi ko alam kung ano nangyari. Tapos si ate mo rin sinisisi ako. Tapos nag-jeep ako. Nagpunta ako sa tita ko, sa asawa ng tito ko na yon. Tapos iniyak ko sa kanya. Sabi ko, Mami, ganyan. Umiyak ako nang umiyak sa kanya. Tapos nagalit siya. Sinasabi niya na, yung dahilan ko, ba't kayo niniwala? Hindi ko na alam. Parang napunta na sa family issues, tapos narinig ko na lang siya nakikipagsigawan siya. So feeling ko, kakampi ko talaga yung tita ko na yon. Tapos yun din yung mga panahon na naglaslas ako. Tapos hindi na ako makatulog pag hindi ko kasama yung tita ko na yon. Hindi ako makatulog. Kailangan kasama ko siya. Parang siya talaga yung naging comfort ko. Parang siya talaga yung mami ko talaga. Kaya ayoko nun umalis kung saan siya. Parang lagi ako nandun sa kanya, lagi ako nakikikapatid dyan sa kanila, kila Harvey, nakiki-family ako. Tapos ang nabalitaan ko na lang is umalis doon ng bahay. Kinuwento sa akin ni Ate Marie nangyari at saka ni Nanay na nakaupo daw, tapos tinabihan, tapos sinabi sa kanya na, sinabi to ni Tony, bakit mo yan ginawa? Ang sabi niya lang, kahit magharap-harap tayo dito, hindi ko ginawa yan. So ako parang, sabi na lang ni Nanay, wala kami dyan, ganyan. Ang akin na lang, maayos siya kinausap, umalis ka na dito sa bahay. Kasi ang nanay niya ang nagbabayad ng renta na to. So umalis siya. Kaso nga lang, kala ko okay na. Makakalimutan mo, no? Yung masakit kasi doon yung after mga ilang buwan, naglipat kasi si nanay sa Bulacan. Parang after ilang buwan, may celebration, may kung ano man, supunta lahat ng family. Tapos darating ka doon, parang wala nangyari. Yung matataka na lang ako, ba't in-invite ni nanay to? Hindi kasi siya nagluto ng barbecue, magaling magluto eh. Tapos parang bastos ka pag di ka bumeso, hindi ka nag-hi. So parang feeling ko wala talaga akong kakampi dito sa pamilya ko. Kaya layas talaga ako ng layas. Parang wala talaga. Syempre, yung mga anak din, parang ang tingin di sa akin yan. Si Tony kasi, ang kulit ko kasi ng bata ako, malandi talaga akong papansin, parang attention seeker ako. So parang nung time na yun, parang, paano yung ganun? Paano hinayaan ng lola ko na nasa isang lugar ulit kami? Tapos ang sabi, buwate ka na ba doon? Syempre, tito mo yun. Parang, oh my God. Wala pa yung 1 year Wala pang 1 year, kaya parang sabi ko, wala to. Parang walang justice. Parang ganun. Yung kahit man lang justice na maramdaman mo is yung magalit kayo para sa akin. Kaya talagang sabi ko, siguro kung kay ate to nangyari, hindi ka ganyan. Oo, so may mga ganun ako, no? So parang matagal na panahon, hinahayaan ko lang, nandyan, kasama, bebeso, I love po, ganyan. Hanggang sa, hindi na ako pupunta sa mga gatherings. So wala akong amor sa pamilya talaga. Yung salitang pamilya, tapon sa akin yan. Hindi ako naniniwala sa family. So, yun, diretso lang ako dito, boyfriend dito, feeling ko, doon ako nakiki-family, trabaho ako, kung saan ako. Hanggang sa nalaman ko na nagkasakit. So ako yun, ewan ko, siguro pusong Pinoy. Ikaw na biktima, ikaw pa magigil trip. Oo, pero walang nang guilt trip sa akin eh. Basta nalaman ko lang na na may sakit. Tapos parang kusa akong na-feel na pumunta. Nagulat sila, bila na lang akong sumulpot. Tapos sumulpot ako, kalmado naman siya. Pero pagtingin niya sa akin, iyak siya ng iyak. Tapos iyak din, parang naiyak din ako. Tapos sabi ko, sumiiyak, wala lang kasi nandito ka. Kasi alam niya yun. Tapos yun hanggang sa nagulat na lang ako, wala na siya. Tapos iyak ako ng iyak sa burol. Kasi sinasabi ko lang, sorry kasi nung buhay ka, hindi ko nasabi sa'yo, napatawad kita. Pasensya ka na. Yun lang yung paulit-ulit na sinasabi ko sa kanya nung namatay na yung tito ko. Hindi ko nasabi sa'yo na napatawad kita. Pasensya ka na, hindi ko nasabi sa'yo. Yung nakakainis lang sa pangyayari is parang 3 araw, 4 days sa ata siyang nakaburol, tsaka lang ako nakapunta. So iba parang medyo kalmado na ako. Parang ako lang yung OA na, hala si Tony, ngayon lang kasi siya napumunta. So parang, so todo iyak-iyak pa talaga ako sa gilid. So, ayun, at doon ko din nalaman, doon ko na hanap sa sarili ko na, nauna ko palang patawarin yung sarili ko. Napatawad ko na pala yung self ko. Kasi sinisisi ko kasi yun yung damit ko, sabi ni ate. Parang ganun siya. Parang may ganun siyang feeling. Pero napatawad ko siya. And sa tingin ko, pinagsisihan yun. Alam ko pinagsisihan niya yun. Yung tingin niya kasing ganun. Tapos sabi niya, ito na yung mga huli kasing ko parang oras ko andito ka. Yun lang sinabi niya Sumiyak siya kay nanay. Parang despite ng mga nangyari, nagawa mo pang pumunta dito parang kamusta yung lagay niya. Okay, wala hindi ko alam, wala akong galit. Oo. Wala akong kahit na karma mo yan. Wala talaga. Hindi niyo ako wala. Parang in-invalidate niyo ako. Wala siyang ganun. Basta ang gusto ko lang is pumunta. Pero nag-iiwas na ako sa family that time. As may experience ng ganitong bagay, hindi ka man totally talagang S-aid fully na pirito ka sa loob or basta na-touch ka lang, something ganon. May feeling siya na parang kasalanan ko ba to? Oo. Laging ganon. Lagi siyang questionin mo talaga. may ganong feeling. Bakit nangyari to? Saan nagsimula? Ano ba dapat ang
na-prevent ko. Oo, ano ba dapat yung ginawa ko para hindi siya nangyari? Kaninong pagkukulang to? Hindi mo rin alam sino sisisihin mo. Totoo. So, yung experience na yun, I think madaming makaka-relate. Pero, sana wala nang madagdagan na makaka-relate pa. Kasi, makaka-apekto talaga siya sa pagkatao mo. May kakilala din ako na makaka-relate din sa story namin ni Papi. Pero, depende kasi yan eh. Yung iba kasi, it will make you stronger. Yung iba naman, magiging panghabang buhay niyang excuse. Yes. Diba? So, nakikita ko sa atin ngayon, nagiging better tayo. Mas yun yung nag-strengthen sa atin na, alam mo yun na, maybe kaya siya nangyari. It's a story to tell para sa mga taong pagdadaanan din yung ganito. Na hindi nyo kasalanan yung nangyari. No one deserves na mangyari yun sa kanila. May consent mo man or wala. Pag mali, mali. Pag hindi dapat, hindi dapat. At saka dapat talaga, tulad ng sabi ni Papi kung saan tayo nagsimula, dapat talaga may consent. Yes. 'Di ba? So ngayon naman, speaking of consent, Papi, syempre ikaw ay nagsimulang teen mom. Hindi ka naman na-rape ni Harvey. Hindi naman. Hindi yan. Nag, Ako nga naunang lumandi dyan eh. Ay, ikaw ba yung muna sa kanya? Bago ka maging teen mom, syempre naging kayo ni Harvey. Paano nagsimula na in a way na parang, yung transition mo, kasi parang may time na hindi mo gusto yung sarili mo, di ba? Yes. Kasi, na-violate ka, di ba? So, do you think yung nangyari na yun, naka-affect siya sa sex life na gusto mo na? Kasi this time gusto mo na eh, di ba? Oo, alam mo, sobrang laki ng difference. Tulad nga sabi ko kanina, hindi ko alam kung nagalandi ba ako, nagilibog ba ako, ano yung nararamdaman ko. Si Harvey talaga, sabi ko nga sa inyo, di ba, hindi ko naman talaga gusto si Harvey. Like, ang layo, very, very chong, very manong, Ayaw mo sobrang ng good boy. Ayoko, gusto ko yung fantasy ko na, oh my God, may abs, oh my God, bad boy, oh my God, geng, ganon. Eh si Harvey, dad bod talaga yun, una ba Oo, lang yan? dad bod. Pero sa tingin mo ba nung time na, 'di ba, naging okay na kayo ganyan? Naka-apekto ba yung experience mo na dati ginawa mo yun kasi wala kang consent, wala kang choice, tapos hanggang sa naging choice mo siya for money. So does it affect your sex life? Na gusto mo na? Oo, sobra kasi nung mga unang taon talaga na sex life namin ni Harvey, uncomfortable ako. Okay. Tapos parang I don't feel it na parang I'm making love or nasasarapan ako na na-fulfill yung sex life ko. Hindi, parang it's a chore. Parang kailangan kong gawin to. Ganun pa yung nararamdaman ko nung una kasi I don't feel safe. Every time na gagawin mo yun? Yes. Hindi ko na-feel na dapat masaya yung puso ko, yung katawan ko pag ginagawa ko to. Hindi. Parang obligasyon ko lang siya. Kaya may mga sudden pitik ako kay Harvey na, shit, wag mong gagawin yan kasi may trauma ako. Hindi niya ako maintindihan. Ano ba yung mga Kasi ginagawa ni Harvey? Hindi niya pa alam yung story ko. Kasi hindi rin ako naging open sa kanya. Hindi niya nalaman until may ilang anak na kami. Oo, totoo. Kaya curious na ko siya dati. Hindi niya alam bakit ganun si Papi. Ano sinasabi niya? Tsaka si Harvey kasi hindi chismosong kalkalero ng nakaraan eh. Hindi, parehas, oo, hindi siya pala share, hindi din siya pala tanong. Totoo. Basta kung ano yung present natin at future natin, yun lang siya. Tsaka mga mino-worry kasi ni Harvey yung bako, yung renovation, yung mga gypsum board, mga tulo sa kisame. Yun na mga gusto ni Harvey yung pag-usapan na kakalkalin talaga niya. Pero Tsaka, yung very taboo sa kanya yung gantong usapan. Kumbaga, hindi ayaw pa niya. open. Very conservative kasi. Old school. Old soul. Ganun. So, nung tumatagal na, naging comfortable ka na sa kanya? Siguro pa 2 years na. Bago kami naging comfortable Yung na super comfortable anong gusto talaga. namin. Which is yun yung explore kami. Yun yung nabuntis ka na ba? Yun ba? Hindi, 4 years bago ako mabuntis. Okay. Naging maingat talaga kami nun. So, yung pag-explore, ano yung explore? Ano yung explore, Papi? Ito ba yung yung nagka-costume Yeah. ka? Kasi nabalita ako na si Papi daw ay nabuntis dahil siya ay nagka-costume para kay Chong Harvey. Yes. Nabuntis ako, student ata ako na, no? So, asan ka na, sir? Tapos si Harvey yung prop, di ba? Yes, prof. Anong lesson natin today? Hindi ako mapaniwala kasi hindi ko kilala si Harvey Hindi mo na. aakalain na, oh my God, behind closed doors, ganun pala kayo. Oh, I see. Kaya hindi ko na rin napigilan si Papi kahit di ba, 17. Kasi Actually, parang may sinasabi sila na mga taong na sexually assault, kung hindi ka sobrang ilap sa sex, magiging hypersexual kang tao. Which is, pakiramdam ko yun yung nangyari sa akin. Oo, may 4 na produkto eh. Be, active na active talaga, be. Sobrang active. Sobrang subscribe talaga kayo sa kalandian talaga. Ganun ang nangyari sa akin. And then, nung naintindihan ko na, nakaramdam ako na safe na ako, finally binibigay ko yung sarili ko sa taong gusto ko, sa taong mahal ko. Naintindihan ko na, ito pala yung pakiramdam no. Na naglalandi, ganito pala ganito yung dapat express. I feel loved, hindi ginagamit, ganun.
Kaya siguro mas nag-click kaming dalawa ni Harvey kasi I feel safe lagi. Tapos ayun nga na very gentle lang siya nung una. Oo, nung tumatagal kasi Nung bigla tumatagal, kang iba na. bigla kang sinisiar, ginigilid ka ni Harvey, nababalata. Lahat ng bagong lugar bibinyagan. Which is wala talaga kay Harvey, di ba? Wala. Siguro na-bring out ko rin yun sa kanya. Oo. Naging comfortable din talaga siya sa akin. Pero kayo, kahit sa'yo mong ganyan, syempre kahit paano, nung nag-ano kayo ni Harvey, naging teenage mom kayo, di ba? Oo. So, saan mo masasabi mo sa mga parang sa sitwasyon na yun o sa nanguhusga sa'yo? Lagi namang may iba't ibang sides ang story. Well, ang mga tao, kung anong gusto nilang paniwalaan, papaniwalaan nila yan. Sabi nga, di ba, may kasabihan na ang taong hindi inaalam yung side ng story mo, is yun lang talagang gusto nilang paniwalaan in the first place. Yun talaga yung totoong gusto nilang marinig. Yes. Yun lang siya. Kung di nila inaalam na totoo ba to, wala. Yun na talagang gusto nila, di ba? So ako, nung una naapektuhan pa ako, pero dahil pinalaki mo ko, nagiging unbothered ako. Sa nanguhusga sa akin na teenage mamalandi ka, ganito ka ganyan. Sobrang unbothered talagang Dinagdagan. dire-diretso talaga. Pero kayo ni Harvey, syempre kahit sabi mo may mga, may mga nag-i-issue kayo na teenage mom kinesyo, napagdaan na yun kasi 22 ka na ngayon, di ba? Nasa right age ka naman na para, pero tama na. Yes. Pero, Wala na. tanong ko lang, meron ba kayong parang, kasi kahit anong sabi mo, ilang years na kayo? 9, magte-10 na kami next year. Oh, di ba? So, kung gaano din tayo magkatagal na, magkasama na, di ba, na magkapamilya. So, meron ba kayong parang secret? Kasi di ba iba, hindi, totoo real talk to ba? Yung iba hindi tatagal kasi hindi na nasasatisfy sa sex. Kasi halos lahat naman ng sex, isa simula lang exciting. Pag tumatagal, dyan pumapasok si cheating kasi nawawala yung excitement o yung kilig, di ba? So, meron ba kayong secret or parang fetish or something na parang nagkakasundo kayo kaya kayo tumatagal? At saka kaya merong happy, yabi, habi, hibby. Well, actually, ang nag-i-insist lang naman talaga ng mga toys or ng costume, mostly ako kasi gusto ko mag-explore. Ewan ko, dahil siguro sa dami ng experience ko, parang na-fed up na lang din ako ng plain old higa, ceiling nakikita. Ganon. Okay. Kaya ako, ma-explore ako. Pero, nung sabi ko sa'yo, pag mahal mo yung tao, nagiging masaya lahat eh. Tapos, So, tumatawa kayo habang kantutan? Hindi Ano naman, pa? hindi Ang sarap. masaya mag-explore ng kung anong bago, na-excite kayo. Minsan parang okay. parang deep inside mga bata pa rin kayo. Para kayo naglalaro na, 'di ba? Ay, parang ito ba yung Nag-roleplay kwento? kayo. Parang ito ba yung kwento mo sa akin nakaraan? Na nasa-satisfy daw si Papi kasi gusto Kasi- daw niya laplapan lang daw sila. So, Oo. walang kahit na. Momol lang. Apat na yung anak niya, never ko laplapan kasi lang. na-experience sa kahit na sino ang momol lang, tapos goods ako doon. Parang lagi kasing momol, next kantutan agad. Laging diretso sa sex. Tsaka, wala man lang intimacy na ganun-ganun lang, tapos okay, sleep na tayo. Ganun. Pero may moment ka na sobrang reklamo ka eh. May time na may ganun sila sa relationship nila naman na kahit mahal mo naman nun si Harvey, parang super fed up ka naman sa paulit-ulit. Ang laging sabi ni Papi, Oh my God, chupana naman. hindi, my God, subo na naman. Laging ganun. Lagi daw kasing ganun. Oo. Laging subo na naman. May time, may ira talaga akong napapagod ako. Pero, Kasi parang ganun yung gusto niyang way, oo, lagi. laging subo muna bago sex. Oo, Tapos subo parang na nafe-feel naman. ko na, oh my God, ako lang ba nagsiserve sa'yo? Paano ako? Oo. Kasi way back, wala pa tayong kids or kahit may happy na tayo, nag-go down ka sa akin. Pero parang other way around lang, ako lang lagi. So parang nagtatampo ako na, hala, parang ako lang lagi nagsiservisyo sa'yo. Paano naman ako? Kasi parang nagkakaroon sa relationship, yun din yung mahirap, no, sa ibang boys. Kaya kailangan mo talaga i-address. Kasi di ba nagiging reklamo mo lang siya, tapos ang sabi sa'yo, Papi, address mo. Kasi hindi mo siya sinasabi before Actually, eh. yun ang naging mali ko. Oo. Kasi ang nangyari sa akin, tinanggap ko na lang na parang okay, ganun talaga siyang tao. Na hindi siya yung tipo ng taong mag-go down kasi very old school. Or baka hindi niya pa natututunan yung right way, kung ano yung spot ko, anong gusto niya, ganun. Tsaka yun nga, pag tumatagal kasi yung relasyon, lalo sa lalaki, pag hindi mo yan sinasabi sa kanila, actually may part din sa babae. Oo. Pag naging comfortable kasi tayo sa relationship, pumapasok yung katamaran. Oo, Naging totoo. tamad ka na eh, di ba? Alaway na lang, pasok Totoo na lang yun, ng ganyan, totoo. o para tumigasan, subo na naman. Ganun lang siya, parang paulit-ulit na siya. So maganda talaga na na-address mo. Na-address. So, nung na-address mo ba, kinain pa ba?
Hindi pa din. Hindi pa din. Hindi pa Kasi din. lagi kang buntis nun, di ba? Oo, tsaka kahit hindi ako buntis, siguro parang natatakot siya. Hindi ko alam feel ko lang parang natatakot siyang mapahiya yung performance niya kasi ang tagal na since nung last. Tsaka ginawa ni Harvey yun sa'yo, di ba, nung nag-drug siya nun? Oo. Hindi niya kasi ginagawa ng Labon na sis! Kaya parang shabu. nag-expect na tuloy ako na gano'n na yung standard. Yun ang hirap minsan kapag ka ano eh. Kasi nung time na may face kasi sila, di ba, na si Harvey ang nalulong. Yes. Nung pinarehab natin siya. So si Papi nung time na yun, kain na kain ka nun Yes. talaga, be. Mukbang. Kaso, minukbang ni Harvey si Papi. Pero ang problema naman, nagawa niya yun kasi under ng High na influence high ng... siya. Oo. Sobrang grabe yung confidence niya. Parang, oh my God. Parang ano talaga, Best pussy pambibabox eater. talaga yun. Gano'n siya. So ngayon na, normal siya. Parang, Parang ay, nahiya tuloy siya sa nahiya. sarili niya. Talaga, kayo magta 10 years na kayo, nahiya pa din siya. Hindi, ngayon medyo okay na siya. Medyo confident na kaming dalawa. Oo. Minsan nga nakakalimutan na nga. Nakakalimutan na nga lang minsan patayin yung CCTV sa sobrang excitement. Ganun. Kasi diba? ba gusto mo yun? Pero ano gagawin niya? Oo, itatalikod niya Diba? pa. Naka-privacy mode na nga yung camera. Itatalikod pa niya. Sobrang safe. Pero sa contraception, wala. Hindi Wala. safe. Ay, talaga yan. Pero ano, naging okay ka, naging ganyan. Pero totoo ba na ano, mas malibog ka talaga nung buntis? Oo, sobra. Di ba kasi, As in, pag buntis talaga, at yun din ang isa sa indication kaya ako nalalaman na, ay shit, buntis ba ako? iba eh, no? Iba yung libog ko, parang walang paglagyan. Gabi-gabi gusto ko. Parang Araw-araw, patay na, oo. any time of the day, oh my God, makita kita, libog na ako. Ganon. Parang ano ka, parang patay na patay ka talaga sa kanya. Tapos gusto mo laging nakasuksok talaga yung titi talaga sa buhay mo. Parang pwede matulog na tayo Oo. nakasuksok dyan. Sobrang ano ka talaga. Ganon. Sobrang ganun na ganun. Pero, totoo kasi talaga, pag buntis talaga malibog. Pero alam mo yung medical reason eh. Oo, Kasi bakit nga ba sobrang libog ng mga babaeng buntis? Okay. First of all, ang hormones natin tumataas, nag-i-imbalance, and yung blood flow natin, yung blood volume natin, times 2 or times 3. So, kapag madami yung dugo mo, mas sensitive yung katawan mo. So, yung pleasure area mo, yung clit mo, mas sensitive siya, mas masarap yung pakiramdam niya pag nagsisex kayo. Ganon. Kaya naa-addict ka rin, lalo na, oh my God, ang saya, ang sarap, ganon. Kaya Mas parang, malibog ka. at saka pag nag-cam ka kasi parang times 3, times 5 Oo, times yung pakiramdam five, yung niya. intensity talaga. Yung pleasure mo parang mas mataas. Kung hindi ka, magugulat ka lang, oh my God, squirter pala ako, ganon. Ah, so squirter ka pala. From twerker to squirter pala sabi. Okay. Oo, kailangan, hindi na papalag na kama lang, latag muna ng ano. Okay. Tatwalyahan mo muna kasi sayang yung bedsheet. Ganun ang preparation namin. Kaya pag di ba buntis nakita ako. mo yung sabi ko sa'yo, yung i-bedsheet nyo na yung katulad sa amin, yung pwedeng nababasa. Yes. Di ba? Kasi nga tatagos sa matres. Kaso, ang natagos ay yung matres ni Papi. Wordplay. Okay, so ngayon naman, Papi, na mom of 4 ka na, ano sa tingin mo naman yung pinaka-effective way para makabuo ng baby? Kasi ang daming, ano dyan, no, tatanong talaga, like, Yes. paano nagagawa ni Papi yun? Tangina, parang yung bahay bata ata nito, parang alam mo yun, sobrang laging fertile. Oo. May bago kang racket. Pwede ka maging baby maker talaga sa mga pamilyang hirap mag-anak. So, paano sa tingin mo yung pinaka-effective way? Anong ginawa mo? Anong ginawa nyo na ma-advise mo sa mga tao na gusto mag-baby? Huwag kayong ma-pressure gumawa ng anak. Para sa akin kasi, as long as you're making love, tas parang ini-enjoy nyo yung moment, kung makakabuo talaga. Lalo kung wala kayong health problem, tapos okay naman ang fertility Uy, ng may mag-asawa. health problem si Harvey. May sakit pa sa puso yun, Dapat nga yun, bumaba ang Dapat libido nun di ba? Oo. Yun nga. So, kung hindi ka pressured, yung sex life nyo, okay ang rhythm ninyo, kung paano yung setup na gusto ninyo nangyayari. Talagang kung makakabuo kayo. Kasi kami, nung si Dodong pinaplano namin, na-frustrate kami. Ang tagal mo buntis nun, di ba? Parang 3 months kaming nag-try bago mabuo si Dodong kasi nga may method akong ginagamit na gusto kong maging lalaki siya. So, isang beses lang kami kada buwan nagsisex noon para lang magawa na maging lalaki siya. Itong position lang. After ng sex, kailangan nakaganto, nakahiga lang. Oo, at saka taas yung Pressure talaga. So, yun. Kaya ang hirap bumuo. Actually, kay Bebang tsaka kay kay Hybe, nag-everyday lang naman kami. Tsaka kay Happy. Go with the flow lang Oo, kami. go lang, oo. Parang, ayun lang. Mahal na mahal lang namin isa't isa. Kaya,
Nabubuo may na. nabubuo. Okay. Actually, ganun din yung nangyari sa amin ni Vince. Kasi kay Tyrone, kahit diba? Tyronia, hindi ako pressured. Actually, si Tyronia po ay hindi siya putok sa loob. Yes. Ano pa yun? Pull out pa Pull yun. out Pero, method. di ba sabi nga nila, meron tayong natawag na pre-ejaculation or konting pag pre-cum. So, ang nangyayari is may lumulusot ng konti. So, yung Totoo konti na yun. yun, parang thousands na ba yun? Totoo yun. Kaya kami lagi, dahil calendar method kami ni Harvey, subo muna. Kasi nalalasahan ko, oh my God, may lumalabas nga talaga. Totoo ang pre-ejaculation. So, atake ni Papi. Akin na muna. Taga sandali. Sa bibig ko na muna para Meron. walang tatakas. May ganun. Para walang tatakas. Ganon. So, sa bibig lang muna. Lunok-lunok na lang. Kasi itatay mo din naman yung bata. Di ba? Mas okay nga naman pag ganun kaysa rekta sa matres mo. Nung time na kay Tyronia, yun nga parang sa'yo. Di ako pressured kasi ganun. Pero partida, hindi putok sa loob. Pero si Tyrone, grabe parang 1 year in the making si Yes, Tyrone. oo. Di ba parang, yung feeling kasi nun is parang, hala, gagawa tayo ng bata. Ito Yung na wala ba? sa isip mo yung libog talaga. Parang hala, gagawa. Nakaka-turn off din at the moment Oo, kapag parang, nag-sex kayo. parang gagawa kayo ng baby. Ang nasa utak mo yung baby, hindi mo na feel yung ano, di ba? Oo, yung Kailangan sure ball to, kailangan mabubuo na to Pag nagigets ko rin yung honeymoon kung bakit after ng kasal. Kasi ba, super nakaka-stress magplano ng kasal, magkasal mismo, yung pagtanggap ng bisita and everything. Kaya may honeymoon para talagang relax talaga kayo di ba? Opo. Pero ang hirap na din talaga kahit mag-honeymoon talaga ngayon. Ay, ang hirap talaga basta-basta mag-baby kasi ang dami talagang isipin. So, stress talaga dapat walang stress. Walang stress. So, i-stressan ko kayo ngayon lagi ni Harvey para sakaling Okay, Papi, ngayon naman, may lang tayo. Parang game question pa rin sa'yo. So, please rate this position 1 to 10. 1 yung pinakamababa and then 10 yung pinakamataas. Para kay Papi Galang. Okay. Rate from 1 to 10, number 1, missionary. 10. Ha? Gusto mo yun? Bakit? Akala ko ba ayaw mo na nakagano nakatingin sa ceiling? Hindi, kasi may time na pag siya nagtanong na gusto niya ng missionary, ibig sabihin talagang gigil siya gan. Gusto niya yan. Ibig sabihin siya kikilos dyan. Oo, kasi di ba madalas ikaw ang Pillow kumikilos? princess lang ako dito. Ay, taray. Kita ko lang, oh my God, yung chain mo swinging. Ganun. Tsaka yung nakikita mo yung mukha, yung mukha gigil niya. talaga. Yung gigil na mukha ni Harvey. Na may hingal. Oo, na hinihingal. Ganon. Makita mo yung tsura niya. Sa bagay, ang hot ka naman nun. Okay, number 2, cowgirl. 10. 10 din. Gusto kong in control ako. Ewan ko, control freak din siguro ako. Tapos, na-hit ko yung spot ko. Kasi ikaw nga naman Ako ang ang umaalam. proposition. Which is, tingin mo kay Harvey, okay Pero, din sa kanya? minsan, parang mga 7 or 8 lang kasi ang bilis niyang labasan. Pag ikaw yung Pag ako yung gumalaw. kumokontrol. So, guys, alam niyo na po, pag si Papi ang gumalaw, mabilis kang lalabasan. Ganun pala yun. Yun yung problema namin Oo. Minsan gusto ko pa mapatagal kaso siya hindi niya na makontrol. Ganon. Depende sa situation. Which is kasi pag missionary kasi, ang difference, pag lalaki ang mas gumagalaw, mas matagal yun kasi sila tawag dito Pagod. parang napapagod Oo. na nahahati. Nahati. Unlike nang relax ka, tapos napapleasure ka, mas mabilis silang labasan. Tama? Okay, number 3, dog style. 7. Bakit 7? Pag naka-arch yung back ko, hindi na-hit yung spot ko. Pag sobrang okay. arched. Bakit naman super arch Kasi ka naman kasi? ang wall kasi ng Pepe, ang G-spot kasi nasa harap. So pag naka-arch ka, tapos ang edits ng lalaki, ang may hit niya yung back wall. So, hindi ka ganun ka. Pag pangit pa yung angulo, mauutot pa yung Pepe mo. Oo. Di ba? Ang Basta weird. di ba kay Harvey, hindi masyadong okay Oo. sa kanya. Tas dati Masasaktan ka kasi nga si Harvey po ay medyo baliko pa kaliwa. Ay, hindi. Hindi. Diretso lang. Balik ko si Harvey pa kaliwa. Parang Diretso siya ni lang. Papa King. Huwag kang Hindi, Kasabay ko wali ko yung mga yan. Diretso lang. Naging diretso na ngayon. Ay, baka na-practice mo na ng subo na naman. Kaya ganun. Pero dati Diretso talaga siya. si Harvey growing up, balik ko yan pa kaliwa. Papunta sa dito. Okay, next. Spooning. Ay, pagbuntis ako 10 kasi tamad ako. Totoo. Hindi, tsaka hindi ka para Comfortable. matagtag di ba? Totoo. Kahit ako gusto ko Tsaka din kapag spooning sa buntis. pagka antok na antok ka, tapos gigisingin ka, sige, bahala ka. Oo. Aangat mo na lang Angat ng mo na gano'n. lang. Ang swerte talaga ng babae kasi ang babae butas lang Ayaw o gusto talagang Okay, next is butterfly. Ano ba yung butterfly? Ay, nakahiga, tapos Oy, alam na alam talaga Never niya. pa namin na-try yun. Papi the expert talaga. Never yun na-try. Paano yung nakaganon? Nakahiga ka, tapos nakaganyan. Nakabuka ka lang ng ganyan. Tapos Okay. nakaganyan yung paa mo. Siga ka ganun. Tapos, ang hirap dun sa lalaki. Oo. At Kasi, saka,
Ay, pwede yun sa'yo kasi flexi ka eh. Yun nga, pero yung angulo ng, kunwari, pag ibang babae ang gagawa, hindi sila gawin ka-flexible. Yung angulo ng pepe, nahabulin pa ng lalaki yun, ang lalim. Baka mamaya mabali. Mababali, nakakabali ng edits. So, anong ano mo dyan? Butterfly? 7. 7 pa din. Kahit hirap na 7 pa din. Okay, next. Helicopter. Hindi ko pa na-try. Ano ba yun? Hindi ko talaga gets kung ano yung sinasabi nilang helicopter. Search mo yan na. Tapos search baltaan ko mo ako yan. pag ginawa mo. Magot na lang ako si Harvey. Ba't parang lumilipad si Harvey sa saya? Kasi na-helicopter ni Papi. Okay, next. Oral. Subo na Oral, naman. Sa ngayon 10, na-enjoy ko siya. Lalo pag buntis ako kasi hindi mo mararamdaman na parang nagsisilbi ka. Na parang parang obligado ka. Nafe-feel mo na talagang pinagsisilban mo yung asawa mo. Na mahal mo siya, na sinasatisfy mo yung needs niya. Pero pag hindi ka na buntis, nawawala yung ganong feeling. Sakto lang. Ako actually Naging hanggang ngayon, sakto ano lang. ko yun, bet ko yun. Ngayon Parang may na- ganong feeling ngayon talaga. na hindi kami pwede mag-sex, Oo. 10 pa din. Yun pa rin yung ano nyo. Yun yung... Tapos kalkal na lang ako sarili ko after. Kasi ganun. isipin mo na lang Tulungan kung niya na lang paano ako. siya. Di ba yung feeling niya ng time na yun. Totoo, alam niyo, napakaganda kasi talaga na pag nagbibigay kayo ng oral sex sa partner ninyo, hindi dahil sinabi niya or sinabi mo. Minsan Sa babae ginigising din, ko na di lang ba? siya. Pag Minsan ginigising mo siya ng ginigising ko na ganon, lang siya. mas matutuwa siya. Surprise! Alam kong pagod ka the whole day. Parang, hindi kasi totoo, kasi yung feeling kasi ng ganyan, pakiramdam talaga ng babae, parang minsan kailangan na naman lagi kasi gusto niya. Pero pag andun ka sa moment talaga na, ay, para to sa'yo, tapos nasasatisfy ka, minsan kahit di na kayo magkeme, talagang nagawa mo lang yun, happy ka na. Alam mo, ang napansin ko sa sarili ko, the more na hindi ako nai-stress at na napapagsilbihan niya ako sa ibang bagay, tapos chill ako sa bahay, the more na, oh my God, mas naglilibog ako sa na-feel, napupulfill niya yung needs ko sa lahat, oh my God, bibigay ko sa kanya yung deserve niya. Ganon. Ako din. Kasi iniisip ko si Jowa, pagod to, hinatid sundo si Tyrone niya sa araw-araw. Kaya sinasabihan ko to, chuchupain kita, wala akong singaw ngayon. Basta walang singaw, pwede talaga chupaan. Sinabi ko rin, saya-saya niyo, oh. Kanina kinukulit niya ako, ang ganda mo naman. Sabi ko, magtigil ka. Masisira makeup ko sa kanya. Kasi nga, ano ko yun sa kanya eh. Pero ang maganda, hindi lang para sa reward niya yun. Kumbaga, reward mo rin sa sarili mo na, nasasatisfy ko pala yung partner ko. Di ba? Ewan ko, parang may nakikiliti siya something sa utak mo na hindi mo ma-experience until maranasan mo na ito pala yung sinasabi nila. Pero feeling ko mas mangyayari yan or mas maintindihan ng tao yan kung talagang mahal nila yung taong pagsisilbihan nila. Yes. Kasi if you're doing this to please yung tao, o para mahalin ka niya o para wag siya mag-cheat, hindi yun yung feeling na yun. Hindi. Yung feeling is gagawin mo siya kasi gustong-gusto mo satisfy utak mo na nakikita mo siyang satisfied. Magkaibang bagay siya. Magkaiba. Kasi may kakilala ko magdi-divorce na dapat. Kilala mo to? Oh my God. Tapos, kasi ayaw niya na talaga yung asawa niya. Tapos yung asawa niya, nag-holy grail lang atake. Sinupa siyang bigla. Hindi wala yan, di ba? Walang divorce. Alam niya yan kasi na yan, di ba? Kasi never ako sinubo noon, pero dahil sinubo akong bigla, walang divorce na nangyari. Walang annulment na nangyari. Wala. Pero naka-ready ng attorney, ang Yes. lahat. Gumastos na Ayan na, pipirma na lang, oh. Alam mo yung iba, the power of marriage, yung iba, the power of chupa. Yes. Totoo oo. lang. Pero wag nyo namang gawing sandata ninyo lagi. Pero may kapangyarihan talaga ang babaeng gano'n. Kaya siguro mas na-empower minsan ng babae ang lalaki kasi ang dami po namin butas. At ang dami nilang kahinaan. May ganito, may dito, may nagagawa pang dito, may sali. Ay, Diyos ko, Day. Meron pa dito sa kilikili kung gusto mo. Oh my God. Diba? So, next naman po. Ang last natin ay 69. 6 lang. 6 lang. Gusto ko focus. Ang hirap kaya nung Totoo. focus ka sa performance mo, tapos Totoo. nasasarapan ka, wait, ano unahin ko? Oo. At saka yung eksena, yung nga ba ganun ka, tapos inaano ka din. Parehas kayong hindi makahinga. Tsaka depende, lalo na pag mas matangkad sa yung partner mo, may nakalagpas talaga. Hahabulin mo talaga ganon. Tangay na, hindi totoo na pag nakahiga kayo, pares kayong pantay. Hindi yan totoo. Yung sinasabi nila, kahit maliit ka, kahit patangkad ka, pagdating sa kama, pantay naman tayo pag nakahiga tayo sa keme. Hindi totoo, hahabulin mo talagang Ano ganon. kung maliit yung torso mo, di ba sa haba niyang tao? Tapos pag nasa pa yung isa, hihinto naman siya sa'yo. Ano ba yan, bad trip? So, hihinto mo para siya naman yung ano. Unfair siya eh. Pero ano siya, pwede siyang itry ng mga siguro, gusto pa din naman mag-explore. Pero para doon ka matuwa, hindi eh. Hindi talaga.
So, may effect ba sa sex life ng isang babae ang pangyayaring iyon? Definitely meron. Studies show na sexual assault affect a woman's health, no? Not just their sexual behavior, but also it includes their social behavior, cognitive function, how they express their emotions, and other functioning such as yung paraan ng pagtatrabaho nila, and of course, paraan ng pakikisalimuha nila sa ibang tao. And kasama dyan ang somehow yung sexual behavior nila nagbabago. It can either increase a woman's sexual behavior or mas magiging mapusok siya. And pwede din namang the opposite, mas magwi-withdraw siya from sexual activities. So, extreme ang pwedeng maging reaction ng isang babaeng biktima ng sexual assault. Siguro ang may advice ko sa mga taong na biktima, no, or naka-experience ng sexual assault is that, number one, it's not your fault. The victim should never be blamed for an act that is non-consensual, or ibig sabihin, hindi pinahintulutan. It's not the victim's fault. Pangalawa, there are a lot of people and agencies who are willing to help. Huwag po tayong mabahala. Normal po na matakot tayo. Normal po na makaramdam tayo ng shame, makaramdam tayo ng kahihiyan over that experience, and it pays to talk to someone, no? Recovery starts from there, when we are able to talk to someone at naramdaman natin na tayo ay sinusuportahan. There are instances kasi wherein the victim, common ang victim blaming, particularly for sexual assault. So research show na between family members, peers, and acquaintance, no, medyo mataas ang victim blaming or yung mga negatibong emosyon na na-experience ng mga biktima ng sexual assault kapag nag-share sila sa mga malalapit sa kanila. No, nakakagulat, no? Studies also show na yung mga biktima ng sexual assault, mas gumagaan ang kanilang pakiramdam kapag na-share nila ito sa kanilang mga kaibigan. Okay, mga tropa, mga kaibigan. Wherein, no, alam naman natin, sometimes the family that we choose are those na talagang, masasabi natin na minsan mas higit pa sa tunay nating pamilya. But, overall, having a support system, regardless if it's friends or families, actually help. No? They can actually help lessen the impact, okay, or yung mga lessen the symptoms of those who experience sexual assault. Is it kung nalasing ang babae, walang consent at nakapag-sex? Yes, the answer to that is yes. Under Article 266-A of the Revised Penal Code, is committed through if sexual intercourse is done through the following. A, there's force, threat, or intimidation. B, the victim is unconscious or deprived of reason. C, there's fraud or abuse of authority. D, if the victim is below 16 years of age or demented. Kung nalasing, let's assume na unconscious siya, yung masyadong basag na, or deprived of reason, hindi siya makapag-consent, then yes, tatandaan natin that the underpinnings of a healthy sexual relationship is consent. Absent consent, that will be considered. Pakikipagtalik ng isang 21 years old sa 13 years old, illegal ba ito? Yes. Under RA 11648, which was passed in 2022, having sex with any person below 16 years of age is considered. Please note that in your example, even if the 13-year-old person consented to the sexual act, it will still be considered rape because the law presumes that the 13-year-old is incapable of giving consent. So, yes, it is illegal. In fact, it is called, and yan yung tinatawag na statutory rape. The legal age to have sex is 16 years old. But please, do not think that because 16 and above na siya, pwede na makipagtalik. It does not completely insulate you from criminal prosecution. If there's money involved, it can be considered child prostitution or exploitation. If there's lack of consent, it can be considered as, if there's fraud or abuse of authority, then if the elements for rape are there, then it will still be considered as. But going back to the original question, the legal age for consent to have sex is 16. Okay, ano ang legal action, let's say, if you're a victim of... You have two options. First is you go to the PNP Women's Desk and report the incident, and they will assist you, or good law enforcement officers will assist you in preparing the criminal complaint that will be filed with the Office of the City Prosecutor. The second is you directly file a criminal complaint with the Office of the City Prosecutor where that occurred. Tapos,
Siyempre, yung laman ng yung pag-file ng criminal complaint is you execute a complaint affidavit na sasabihin mo under oath ano yung mga nangyari, naka-attach doon ano yung ebidensya, at lahat pang ibang mga makakapagpatunay sa pangyayari ng. So there, those are your legal options in case you are a victim of a sexual crime such as or other child abuse or other criminal offenses related thereto. So, dito na tayo sa something na matututunan ng mga tao sa atin, no? May mga nanonood sa atin, pwede may gabay ng magulang, medyo mas bata, or pwede kayo sabihin mo at least mga 18, 19, na pwede namang mapanood tong podcast ni Mami Oni. Ano sa tingin mo yung ma-advise natin sa kanila na as bata, na anong pwede nilang gawin para maiwasan yung mga pinagdaanan natin ng mga teenager tayo, mga teens, 13, 14 na maiwasan yung ganung pangyayari na ma-experience din nila to? Una talaga dapat may gabay ng magulang, pero hindi lahat naman ay meron. So unfortunately, kung wala gagabay sa'yo, pwede tayo mag-self-educate. Kaya para nandito ang makatulong. Fowler's position. Yes, Oo. kaya nandito ang Fowler's position ni Mami Oni para makatulong hindi lang sa mga adults, kundi sa mga young adults na growing at naku-curious sa sexuality ng buhay nila. Ayan. Pwede tayo mag-self-educate, kaya tayo may internet para malaman natin kung ano nga ba ang dapat gawin kung gusto mong gawin ng isang bagay. Halimbawa, ang sex, kailangan safe tayo, kailan ba dapat ito ginagawa, anong edad lang ba dapat may consent, kung paano ang proper. Yun. So, ma-educate po natin through internet kung wala man tayong magulang. Pero syempre, iba pa rin kapag tayong mga magulang din, ako as magulang, na magiging open din tayo, i-discuss sa mga anak natin yung sexuality nila. Dahil natural po to eh. Hindi naman na natin matatanggi to, maitatago, dahil pagdadaanan talaga ng kahit na sino. Lalo sa mga gusto magpamilya. Oh. At saka, syempre, yung iba din tulad yan, sabi ni Papi, pwede mag-self-educate. Kung ikaw ay marunong gumamit ng cellphone, Oo. marunong ka ng, magbasa, magsulat. Pero, paano kung bata kayo, di ba? So, sa mga magulang dyan, may mga anak kayong babae. Ako, ang ma-advise ko is, based sa experience ko ha, dito professional advice, based lang sa experience ko, is sobrang maging maingat kayo. Dahil isa po sa pinakamatindi at pinaka-importante na trabaho natin bilang magulang ay yung maghinala at magprotekta. Laging aanihin yung guts mo. May mga times naman na ikaw ay bulag sa pag-ibig o bulag sa salitang pamilya. Something ganon. Para ikaw nabulag ka sa mami mo. Pamilya ko yan, mami ko yan eh. So you will never question her. Ako din sa sarili kong tito. Tapos sinabi pa yun sa akin ng ate ko. So parang nalilito ako. Tapos parang wala nangyari. Hindi pinag-uusapan sa family. No? So nakikita ko talaga, yung mga bata, wala pa yung alam. No? Kahit anong gawin sa kanila, hindi din naman natin sila mabibigyan agad ng sex education. So, konti lang na po pwede mo i-share sa kanila na, bawal hawakan to. Ito ay pribadong parte ng katawan mo, bawal yan hawakan. Ito, mga maliliit na mga bagay. At kapag may nangyari sa'yo ganito, isumbong mo sa akin. Kailangan i-remind yun ng paulit-ulit sa mga anak yung lalaki at babae. Yes. Diba? Mga basic preventions. Katulad ko, ako din kay Happy, open ako sa kanya na, okay, ito, private part. At wag po nating iibahin ang pangalan or tawag sa parte ng katawan. Halimbawa, yung mga... ay, yung cookie mo. Oo, ay, yung pechay mo, yung ganon. puchi mo. Oo, wag ganon. Dapat ang pepe mo, ang dede mo, ang puwet mo. Dati, ang mga reaksyon ng nanay pag sinabi ng bata, tite. Ay, bastos yan, bawal yan. Pero ngayon, pag sinabi niya lang, that's my penis, para sa kanila okay yun. Yes. Sa sarili mong wika, kailangan alam ng bata kung ano yun. So, napaka-importante talaga na ituro mo natin yung basic. Ito ay bibig, ito ay mata, ito ay ilong. So, ano naman to? Ito ay dibdib, di ba? Ito ay ang iyong pepe, ito ang iyong puwet, di ba? At butas ng puwet. Something like that. Para pag yung bata, ano man ang mangyari, may humawak po sa dede ko. At alam din dapat nila na hindi to pwedeng hawakan ng kahit. Yes. Kumbaga, at early age, turuan natin sila ng consent. Yes. Si Happy may ganun eh. Okay, is this a good touch? No. Is this a good touch or bad touch? Bad touch. O sino lang pwedeng makakita ng katawan mo? Girls only. O mga yaya ko lang, mga ate lang, ganyan. Si daddy ba pwedeng makita yung katawan mo? No. Bakit? Bawal po makita ng boys ang katawan ng babae. Bawal po makita ng girls ang katawan ng lalaki na naked. Alam ni Happy yon. So, it starts talaga sa family, yung values na ganun. Mommy and daddy. Mommy and daddy. At saka, hindi rin dapat pinapakita sa mga... May mga magulang kasi na sinasabay yung anak na lalaki maligo sa kanya dahil wala namang mali siya pa yan. Pero Actually. ang utak ng bata, curious yan, mapaanong edad. Yes. Kaya dapat kung ano din yung pinapakita natin sa kanila, maayos. Kumbaga mag-set ka din ng example pag sa part na yon. So kung nakikita mo din talaga na, bawal kang sumabay sa kapatid mo na lalaki na maligo, siguro wag na lang din mo na ipakita sa anak na sabay maligo ni daddy. Yes, actually, ito,
i-open up ko lang sa'yo. Na-open up ko na dati to, di ba? And natutunan ko din yung lesson na yun sa'yo na wag magsisex ang partner na nandyan ang anak na may isip na. Kasi ako, nagising ako one time na nakikipag-sex ang nanay ko sa boyfriend niya. Yes. And sobrang traumatic sa akin yan. Kaya naging curious akong bata na, ano yung sex? Ano yung porn? Bakit ganun yung... O ano yung mga bold na sinasabi ng kaklase ko? Ba't ganun yung ginagawa nila? So, mako-curious din ako na, ay, try ko kaya yun. Yes. Ganon. At syempre, yung mga bata din, kailangan talaga bilang parent, kailangan maturuan natin yung anak natin, hindi spoil lang tawag doon, hindi rebelde ang tawag doon, kundi maturuan natin ang mga anak natin na magsabi ng no. No, I don't like. No, I'm not comfortable. At ituro natin sa kanila na hindi po lahat ng adult, kamag-anak man o hindi, ay safe. Ako like ko sinasabi sa anak ko, hindi porket tito mo yan si ganito, pinsan ko si ganito, safe. Pag hindi ka komportable, hindi ka komportable. Hindi ibig sabihin na close ko yan, pinili ko si daddy mo, safe. Hindi. Ang sinasabi ko na lang din sa kanya, syempre, based on my experience, anak, ganito ako hinubog kasi ayokong pagdaanan mo yung pinagdaanan ko. Pero, kung feeling na ibang tao, very OA yun, hindi ko naman kayo anak, kung pakialam ko sa inyo, putang ina nyo. Basta yung anak ko safe, mapoprotektahan ko, diba? Yun naman siya. So, yun, i-ano natin na matuto yung bata pa lang na makapagsabi ng no, na hindi naman sila masamang bata, pag nagsasabi sila ng no, meron silang boses. Oo. Diba? Like si Happy. Ma-feel nila yung entitlement nila, yung karapatan nilang pang sarili. Yes. Kasi kung iisipin mo, kunyari, pupunta nila sa school, pinotektahan mo ng sobra, dinala mo ng school, hindi mo naman para sobrang bantayan. Yes. Or kung kunyari, sobrang protective ka, mayaya pa din. O, umihisan na lang yung yaya, nagtae, kung ano man. May classmate na lalaki na, tinawakan yung niya, dibdib ng ganon. So parang, I don't like teacher, ganito. Makakapagsalita siya. Alam nila na may boses sila. Kasi yun yung laging takot more on, yung mga tao na ESA. Yes. Yung hindi sila makapagkwento kasi iisipan sila ng masama. Yung hindi sila makapagsalita kasi feeling nila mali na magsumbong, mali na magsabi ng no, lalo na sa mga adult. Kasi they know that the adults knows better than them. Parang something Yes. ganon. So, turuan natin yung mga anak natin na protektahan din nila yung sarili nila kasi hindi rin panghabang buhay, nakatingin tayo sa kanila. Iba na yung may self-awareness. Last na to, Papi. Anong pinakagusto mong naririnig sa partner mo kapag nagsisex kayo? Hindi kasi siya masyadong verbal eh. Oo, alam ka namang buktakin naman. Bubutasin kita. Oo. Yung gypsum board. Yung gypsum board, yung mga pintura. Ano lang, kahit... Ayan, Namiss kita. Ay, totoo yan! Jowa! Namiss kita. Jowa, di ba? Ano ba yan? Oo. Wala naman to. Hindi Ang naman nakikinig. Ang sweet ng Oo. moment na yun na... Lalo na ngayon, miss na miss nyo na isa't isa. Di ba? Ilang weeks na kayong walang kinesyo ngayon? 2 months. Papi, sobrang proud ako sa'yo. Sorry. Sobrang proud ako sa inyo ni Harvey. 2 months na. Hanggang 2 months lang. Hoy! Ibig sabihin, nag-keme na kayo. Nag-condom kami. Kahit allergic ako. Hindi na tiis. Hindi, may pangangailangan din ako. Sabi mo lang rin isang araw, ang saya. Ang Kasi saya. lang tayo, 4 weeks na tayong walang 6 keme. weeks na. Mabot na 6 6 weeks after birth. So, nag-keme na po sila ulit. Oo, Oh my God. 8 Abangan weeks. natin yung pang-limang baby ni Papi. Parang ito na yung wala yung Alam pag-uusap. mo ba, sobrang praning namin. Kasi pumutok ba yung condom? hala, check mo nga, check mo. Kasi, paano hindi ka nangangati? Ano si Papi? Allergic ako. Allergic ka sa condom, di ba? Paano yan? Hindi ka nangati? O medyo? May may aftercare ako. Di talaga mapigilan talaga tong dalawang to. Pero sige, Tsaka malalaki na kayo. stress na kaming dalawa. Tapos parang drifting apart na yung connection namin. So, namin kailangan- ng refresh. So, pang-refresh pala yung ganun. Okay. So, ito naman. Anong madalas na sinasabi mo sa partner mo kapag kayo naman yung nagkikeme? Parang ano yung madalas mo nasasabi? Ang dami. Ako, Ang sasabihin ko dami. yung sa akin. Alam mo ano sa akin? Vince. Laging ganun, Vince. Lagi ko talagang, lalo pag sa climax talaga, lagi ko nasasabi yung pangalan Vince. Pero pag sabi ko, Vince, laging ganun. Oo. Parang Sa lagi ko tenga? pinapaalala na yung pangalan niya. Hindi ko mapigilan, lagi ko nasasabi yung name niya. Hindi, ako kasi daddy. Hindi na, tapos na ako sa, daddy! Tapos na ako sa gano'n. Ngayon, Vince. Gano'n. Ang sexy naman nun. Oo. Ang dami ko sinasabi, nakakahiya. Isa lang. Minsan nagagalit na nga siya, ang ingay mo. Isang word lang. Bukod sa A. Kangihinto. Kanina Non-stop. naman, Diyos ko naman. Pero hinto naman na sa pag-anak nga, Oo, di ba? sa pag-anak. Diyan ka lang. Yan, dyan lang. Dyan lang. Dyan lang. Spot yan, spot. Ganun. And for Papi Galang, Yes. what is the best position? Cowgirl talaga. Cowgirl. Oo, kasi, di ba, may sakit siya sa heart.
take turns kami. Okay. Pag napagod ako siya naman. Pag napagod siya ako naman. Dynamics namin ganun. Kaya napapatagal. Okay. So, yun lang. Thank you so much, Papi. Thank you so much. Oh my God. Sobrang saya ko na second episode ko si Papi kasi alam ko talaga na yung story talaga ng life niya, like, sobrang makaka-relate, sobrang inspiring, at saka sobrang tapang niya para i-share to experience niya kasi hindi lahat ng babae kayang ikwento to. Siyempre marami manonood sa atin, no? Pero para makatulong tayo, talagang sabi ni Papi, sige, Oni, willing ako. Kaya kong pag-usapan kahit babalik sa'yo yung pain, kahit natatakot ako na baka mamaya matrigger ko yung postpartum mo. Pero thank you so much, Papi. And I love you so much. And more years na magkasama tayo at sana mag-podcast tayo ulit magkasama na. Iba naman yung topic natin na ano. So thank you again for being part of this podcast. Yes, thank you din. Ibang ano na naman tayo, di ba? Iba, Pero yeah. magkasama pa rin kami ni Papi. Thank you so much kasi na-share ko din. And hindi ko alam na may mga kailangan pa pala akong i-share at event out na mga issues ko. Hanggat hindi mo rin talaga nakakalimutan ko. So thank you rin kasi a part of me na naman is once again parang nahi-heal slowly. Pag nalalabas mo siya. And napapag-usapan, may nare-realize din ako sa sarili ko. May natututunan din ako sa usapan natin ngayon. At sigurado ako na talagang marami ding matututunan talaga yung mga tao ngayon na nakinig sa atin. Yes. So again, thank you so much, Papi Galang. Palakpakan po natin, guys. Oh my God! Thank you so much once again. Thank you po sa aking first season, episode 2, Papi Galang. Abangan niyo po every Friday, 7 p.m. dito sa YouTube channel ni Mami Oni. Yun lang. Bye! Ito ay pribado, sensitibong usapan. Dapat seryosohin at di dapat pagtawanan. Ito ay pribado, pwedeng banggitin ito. Ito ay pribado, sensitibong parte ko. Ang labi ay pribado, wag basta pahalikan sa kung sino-sino. Bawal yan, bawal yan. Ang dede ay pribado, bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal yan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Isusumbong kita kay nanay at kay tatay. Pribadong parte ng katawan iniingatan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Ang puwet ay pribado, bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal yan. Ang titi ay pribado, bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal yan. Ang pepe ay pribado, bawal ipakita to. Hindi dapat hawakan. Bawal yan, bawal yan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Isusumbong kita kay nanay at kay tatay. Pribadong parte ng katawan iniingatan. Mali yan, mali yan. Huwag mo kong hawakan. Ito ay pribado, sensitibong parte ko.